Pag-aalsa ng mga magsasaka, 1545, Katagalugan San Bunga, mga pinuno, at epekto sa pamahalaang Kastila. Ang pag-aalsa ng mga magsasaka noong 1545 ay isang malawakang kilusang agraryo sa rehiyon ng Katagalugan, partikular sa mga lalawigan ng Batangas, Laguna, Cavite, Morong, at Bulacan. Ito ay kasagsagan ng kolonyalismong Espanyol kung kailan dumanas ng matinding pang-api ang mga katutubo, lalo na ang mga magsasaka sa mga nabanggit na lugar. Pangunahing sanhi, malawakang pangangamkam at panloloko ng mga prailing Espanyol, mga misyonerong Jesuita, Dominico, Agustino at Recoletos, sa mga lupain ng mga katutubo o tinatawag na ancestral domain. Isa sa mga naging karagdagang sanhi ng sigalot ay ang pagpapataw ng mataas na buwis o renta hindi lamang sa lupaing sinasaka, kundi pati na rin sa mismong tinitirahan ng mga magsasaka. Bukod pa rito, nagkaroon din ng pandaraya sa mga lupa at pag-alis ng karapatan ng mga katutubo na minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Sa kabila ng lahat ng ito, wala ring naging legal na aksyon para bawiin ang lupa mula sa mga prail. Ilan sa mga nagpasimuno at kinilala sa pag-aalsang ito ay sina Jose de la Vega, Francisco Santos de Medina, Ignacio Marcelo, Julio Lopez de Montaya, Andres Pulido, at Francisco Gonzales. Sila ang nag-organisa ng mga protesta at pagkilos laban sa mga prail at sa mismong sistemang kolonyal. Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang pag-aalsa, hindi naibalik ang mga lupa sa mga magsasaka, at nanatili pa rin ang kontrol ng mga prail sa mga asyenda. Dahil dito, dumami ang kaguluhan sa mga baryo, at naging talamak ang tensyon sa pagitan ng mga lokal na populasyon at mga autoridad Kastila. Gayunpaman, naging inspirasyon ito para sa mga sumusunod pang pag-aalsa at mga kilusan laban sa mga abusadong Kastila at Orden Angkan. Naipakita ng masa ang kanilang galit at pagtutol sa kolonyal na sistema, na nagdulot ng matinding kahirapan sa pananatili ng katahimikan at kaayusan sa mga probinsya. Nakaalarma sa pamahalaang Kastila ang lawak at laki ng samang loob ng mga katutubo, kaya't inilapit nila ito sa hari ng Espanya. Pero, karamihan ng lupain ay nanatili pa rin sa kamay ng mga prail. Pinatindi pa ng mga prail at ng pamahalaan ang kanilang kontrol. Ngunit nagpatuloy ang paglala ng hidwaan at di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kolonyal na opisyal at ng mga Pilipino, kaya't naging mahalagang bahagi ito ng kasaysayan ng paglaban sa pananakop.